Baka may makakita sa'yo dyan. Babaeng hampas lupa, mamaya pagkatapos ng Wiling-Wiling sa TV5. Halos nasa kalahati pa lang ng mga kapatid nating naiipit ngayon sa gulo sa Libya ang nailikas ng ating pamahalaan. Kaya bukod sa posibleng pagkuha ng specialist para sa pagkalap ng mga impormasyon kaugnay sa Libya, umupa na rin ng barko at mga bus ang ating gobyerno para sa kanilang paglikas. Para sa update, may live report tayo mula sa Department of Foreign Affairs, si Ina Zara. Ina. Erwin, tuloy-tuloy pa rin ang paglikas ng mga Pilipino sa Libya at para nga mas marami na ang maialis sa magulong bansang iyan, ay kumuha na o umupa na ang ating pamahalaan ng isang barko para gamitin sa malawakang evacuation. Ang barkong Ionian Queen ang magsisilbing tagapagligtas ng mga Pilipino naghihintay na ma-rescue mula sa Libya. Bukas dadaong ito sa pantalan ng Benghazi at magsasakay ng halos 2,000 Pilipino. Ihahatid sila sa Crete sa Greece at mula roon susunduin ng eroplano at saka ihahatid pa uwi ng Pilipinas. Tinatayang nasa 26 ang Pinoy sa Libya. 147 sa kanila ang nasa Athens ngayon. 4 na po ang nasa Berlin at 240 naman ang nasa Malta. Ang pinakahuli ay ang 550 na Pilipinong naitawid mula Libya papuntang Tunisia. Bukod sa inupahang barko, 55 bus din ang inupahan para ihatid ang mga Pinoy palabas ng Libya. At kahit kulang sa papeles o travel documents, tiniyak ng DFA na hindi ito magiging problema para mailipat sila mula Libya papuntang Egypt, Tunisia, Malta at Greece. Kung wala po kayong passport, bibigyan po kayo ng travel document. Kung wala po kayong visa, na-arrange na po natin sa mga gobyernong na papupuntahan nyo po na magkakaroon po kayo ng visa upon arrival. So sa 4 po na lugar, sa Tunisia, sa Egypt, sa Malta, at saka sa Greece, sa Crete, mayroon pong visa upon arrival. Sa record ng DFA, karamihan sa mga Pilipino sa Libya ay mga professional. Kasama sa kanilang kontrata ang repatriation clause. Ibig sabihin, sakaling magkagulo roon, sasagutin ng employer ang pagpapauwi sa kanila. Kaya ang pakiusap ngayon ng DFA. Kaya po, kami ay nananawagan ulit sa mga employer. Karamihan naman dyan ay multinational companies. Huwag na po kayong mag-antay pa na ng supposed coordination o kaya instruction sa ating embassy sa Tripoli o kaya dito sa DFA dahil alam nyo na po yung dapat ninyong gawin base sa kontratang nilagdaan nyo. Erwin, isa sa mga tinanong natin kanina sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs na nakausap natin ay kung magkano ba ang halaga ng nirentahan nating barko. Tumanggi silang ibigay sa atin iyong halaga pero ang masisigurado ko sa iyo, Erwin, ay hindi biro ang gagastusin ng ating pamahalaan dyan. Una ay iyong barkong Ionian Queen ay manggagaling pa sa Greek. Ikalawa, sa mga ganitong panahon, Erwin, ay wala naman ang barko ang nagnanais na bumiyahe papapuntang Libya dahil nga sa kaguluhan doon. Kaya naman mapapapayag lamang ng isang gobyerno ang barko na pumunta doon, lalo't hindi nito pag-aari if the price is right. Samantala, Erwin, kinumpirma naman sa atin ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs na may 100 at 46 pang OFW ang nakatakdang dumating bago magtapos ang araw na ito. Habang bukas naman, araw ng Martes, ay inaasahang balik Pilipinas na mula sa kanyang biyahe sa Libya ang bagong talagang kalihim ng DFA na si Secretary Albert Del Rosario. Erwin? Ina, may nakausap tayong kababayan natin na nasa Libya ngayon, si Romeo Bobadilla. At ang kanyang pakiusap ay kung pwede raw kausapin ang ating DFA na pakiusapan ang United Kingdom dahil meron yatang 2 Hercules aircraft doon ang UK na nag-evacuate ng mga oil field workers. Na pakiusap niya kung pwedeng makisakay sila doon sa aeroplano kaysa bibiyahe pa sila ng 500 kilometro mula sa kanilang kinaroroonan ngayon. Ang lugar yata ay Tobruk dyan sa may Libya.
Erwin, sa ngayon ang mga nabigay lamang na bansa sa atin ng Department of Foreign Affairs ay Tunisia, Malta, Greece at Egypt. Kaya wala pa tayong may sasagot siya ngayon kung maaari bang pumunta ang mga Pilipino sa United Kingdom. Bagamat kukunin natin ang eksplanasyon o ang panig ng DFA tungkol dyan. Alright, maraming salamat sa iyo, Ina Erwin. Zara. Para naman sa mga kapatid nating hirap makontak ang kanilang mga kamag-anak sa New Zealand, Libya, Bahrain at Yemen, pwede pa rin po kayong lumapit sa opisina ng TV5 para sa libreng tawag. Extended hanggang sa Miyerkules ang aksyon libre tawag na handog po ng News 5 at Smart Communications. Open po ang tawag center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi pa rin natatagpuan ang lalaking tumalon sa Ilog Pasig. Sabi ng testigo, halata raw kasi na may malaking problema ang lalaki dahil umiiyak pa ito nang huling makita. Jeff Caparas, ikwento mo. Isang underwater search and rescue operation ang agad ikinasa ng Pasig City Government sa ilog na ito sa tulay ng Kalawaan. Balita kasing tumalon mula sa tulay ang isang lalaki pasado alas 11 kagabi. Kwento ni Aling Telma Magadia, mukhang may mabigat na problema ang lalaki. Umiyak, tumingin sa akin. Tingin ko sa kanya may problema. Siguro may problema siya kaya siya umiyak. Wala nang nagawa si Telma sa pagtalon ng lalaki dahil naunahan siya ng takot. Hindi ko siya pinigilan kasi natatakot din ko. Akala ko kasi adik eh. Alam mo, adik. Kasi yun, namumula yung mata niya eh. Naghubad pa raw ng sapatos at sombrero ang lalaki bago nag-dive. Ang mga naiwang gamit na ito ang tanging pagkakakilanlan sa kanya. Makaraan ng ilang minuto, bigo ang diver na makita ang katawan ng lalaki. Bali, inabort ko na yung search ngayon dahil sa lakas ng agos. Yun yung tipong hindi na makakatigil yung bangkay doon sa ilalim ng tubig. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang mga kaanak ng tumalon na lalaki. Jeff Caparas, News 5. Samantala, punta naman tayo sa Sorsogon. Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Irosin ang posibleng paglikas ng mga residente sa isang barangay malapit sa Bulkang Bulusan. Bukod kasi sa nararanasang lahar kahapon, maulan pa rin doon hanggang ngayon. Para sa update, may live report si Romel Lopez. Romel! Yung kinatatakutan sa Barangay Cogon sa bayan ng Risin. Umaga nga kahapon ng rumagasa yung makakapal na lahar mula sa itaas na bahagi ng Bulkang Bulusan, pero hindi lang yan ang pinoproblema ng mga residente rito. Ganito kalakas ang pagragasa ng lahar dito sa Barangay Cogon sa bayan ng Irosin kahapon. Ang malalaking tipak ng bato, parang laruan lang na inagos ng lahar. Maski ang malaking bahagi ng barangay na di naman dati inaabot, ngayon nilahar na rin. Ay, may iwasan ang matakot. So siguro po, Panginoon na lang sa amin ang bahala.